Well, God is good. No loud. God is good, everyone. And all the time. Praise the Lord, everybody. Clap your hands to the Lord. Salamat mo sa sinaga. At lao naman sa pagpasalamat sa Ginoo. Kung sa liin, tiyo naman sa pag-mamuyo, time naman sa mag-worship kita sa Ginoo. Kag time naman na makabati kita sa mag-ulo naman ng mga bulong na nila sa Ginoo. Amen? Kas, siningan daw ang autoran at mabayatan sa pagkakot. Kung sa liin, i-open at pag-ining ang panimbaho sa atang pamamuyo, ang autoran. Hallelujah, Jesus. Everybody, let's go ahead and pray. Langit doon namin, Lord, pagpalaan sa mga sa liwat, Lord, pagpalapit ng Ginoo, pagdayaw, pasalamat sa iyo. Kung sa iyo, Ginoo, nakanapot kami, Lord, na safe and sound sa iyo, balay na tuwagan, Ginoo. Gabay, Lord Jesus, na iyong bulong, Ginoo, na ipanapos sa tingnan daw, Lord. Amon, Ginoo, hangpan, Ginoo, sa iyo, magpapaulit kami, Lord, na ma-apply sa among tagsa-tagsa na kinabuhi, Lord. Gusto mo ipanapot, Ginoo, sa among sa liwat, Lord, allow yourself presence, Ginoo, overflow sa siningan loob, Ginoo. Kag sa mga kauturan, Lord, na nag-akanto lang sa siningan loob, Ginoo. Ikaw, Lord, magabantay, magkatibig sila sa sarili, Lord. Makalapos sila sa iyong walang alam buwanan, Ginoo, sa iyong example. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Ang mga kauturan sa Psalms 40, verse 8, O Diyos ko, luyan ko matumanon ang imo kabubuton, ang imo masubuan, pinatipigan ko sa akon, nagipusohan. That's verse. Ginoo ang akong Diyos, wala sing may makapareho sa iyo. Madamong ang mga katilingala, ang mga binubutang, ang ginahimo mo, kag madamo ang imo mga plano sa ako. Hindi ko ini masugid tanan, kay birthday kadamo. I know lang pagsasasaton ang Ginoo may kinimugin. Sa bilog na ito si Mana, ang Ginoo may kinimugin na nakakalo sa pagkabos. Ako na ang balsing niya, hindi ka masugin. Ang tanan ka ng kabugkusan. Kabugkusan, nagiging mo si Ginoo sa ato. Alin sa pagtawo na ito, basta subok, ang Ginoo may nakugin nagiging mo sa ato. Amen? Kasi siningan daw ang autoran, I know nga Ginoo may giputang niya. Worship, kung paano kita mag-worship sa ato tayo sa ating puso. Kasi siningan daw, hindi ko naman ang worship ko nato na Ginoo. Siningan daw. Yes, hallelujah. Today, church, it is a victorious day. Hallelujah. Ay tungkol na sa pagwata naman ng magalingon ang aras sa church, sa pag-worship sa Ginoo. Hallelujah. We are victorious people because we serve a victorious King. So the King of Glory is in this place. Let's focus our hearts and minds to worship Him. Hallelujah. Oh, Jesus. Yes, you are God, Lord. You are King. Amen. Thank you, Lord. So let's talk right now. What would we when King of glory till this just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. It's the world now that I say you are everyone. Now that I say you are King. So let's start right now.
Just wanna be So let's start right now. What would we wait? We can praise you now till victory. We go glory. We'll sing His praise. Just wanna be with you. Just wanna be with you. You're the King of glory. He'll sing His praise. Just wanna be with you. Just wanna be with you. You're the King of glory. Just worship you. Feel His presence. Just wanna be with you. Just wanna be with you. We will sing hallelujah till you come again. We'll dance in your presence till you come again. We will sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence till you come again. We go glory, we'll sing His praise. Just wanna be with you. Just wanna be with you. We go glory, we'll sing His praise. Just wanna be with you. Just wanna be with you.
You
For your words, Lord Jesus, we pray, Lord, sa amin. Sabihin, Lord Jesus, amin gawin, Lord Jesus. Sabihin, Lord Jesus, pareho. At tinignan sila, Lord, sabihin ka na namin. Lord Jesus, yung mga kapatid, sa mga nila, sa mga tao sa Siling Place, Lord. Salamat, Lord, sa pagdalang tao sa Siling Place. May kalibay, Ginoo. May excitement, Ginoo. Ginoo, ikaw nakita, Lord, sa buwas naman. Malakabuton, Ginoo. Gawin, Lord Jesus, ikaw magpapanguna. Lord, sa silingan panibawang sa akong silingan now. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Well, everybody say praise the Lord. Everybody clap your hands to the Lord. Hindi mga bayan sa sunod po, mga tulan, before kita pagkakto sa puno sa Ginoo sa inyong adlaw, ihatag natin ang ating bayan sa inyong. Hallelujah, Jesus. Siguro kung magkakapong ko, i-request sa men's day na ipapos na liga at pa-praise nila. So kung may request sa tanang men,
pa-pray ko sila sa anointing. I believe na prepare sila. Habang na-pray ang mga men, just join sa ilang congregation. Ladies, kaya po. Would you shout amen? Okay, wala pa kantang amen. Praise the Lord. Kaya, maraming all, first of all, yun ang prayer. It's powerful na weapons para sa bawat isa sa akin. Mag-aapong po ako mo sandali. Kaya, inuuna ko lang kay ang nag-iigat na sandali na nakakaan ko sa nawili. So, announcement. So, kung binaselebrate sa talibulok lang ng Mother's Day, Mother's Day siguro. So, hindi kaya, basta rin tindog lang may mga mother, mga nanay. Dali lang, tindog lang. Kaya niyo ko ba na? Hallelujah. Ako na pinag-importante ang unity. Dali lang. Okay, hindi na ako mapupo. Ano yung gusto lang naman makita ang mga katabong niyo. Praise the Lord. Kami mga kabataan, parapakan lang ako. Hindi naman. Sabi ako, mga bata, parapakan naman sila. Praise the Lord. Ano rin, kung pakalagita sa background sila Mother's Day, officially na pag-alis ng Google, officially, na-establish sila sa United States. Kaya kilala niya naman na kung sino, si Anna Harvest. Noong 1908 pa na, bagot na gusto niya appreciate ang linhimo sa nanay niya. Labi na niya ang sacrifice. Siyempre nanay, grabe mo. Ang mga nanay yun, triple mag-sacrifice sa inyo. Ako naman niya mo, 23 daw i-celebrate. Oo, na, alam niyo na, sino sa inyo kabisado sa kanta ni Breda nila na anak? Nung isilang ka sa mundo ito, laking tuwa ni nanay mo. O nila? Laking tuwa ko. Grabe. Pero ikaw yan, wala kayo mga yan. Mahanap ko naman tabok sa akin yan, pero ang ginikanan ng nanay, kaya grabe ang kasal niya. Kung sa ano pa, maski ang tatay, inaasikat ang nanay, ang bata, at rebling kalipa, miski question. Naobserbahan nyo, ang nanay, maski itong ang bata magwa o puti o kung ano itsura niya, lipi-lipa yung nanay, no? May palakpakan na liwat si Jesus. Oo. O, di ba lang? Kaya nga, hindi ito na i-celebrate palagi, ya. Okay? Bagkos ini siya naging traditional na lang. Pag-celebrate Mother's Day, pati ng mga hindi natin gina-celebrate, parehas ang mga, pag November 1, ano ganun na? Halloween, mga muna. Okay? Pati ang Christmas, di siyempre, damo dira away. Pero I believe na kung maintindihan ka, hindi man kita mapektuhan. Oo. Would you shout, Amen? Oo. Okay, sa Bible, damo tradisyon bala. Pero nami lang, tradisyon nila ginsugo sa Diyos. Okay, pero kung tradition of men, hindi na sa Diyos. Ato na lang yan. Kaya, depende na sa ato kung iwaton mo, i-celebrate mo, na wala gyapon balik. Ang tradisyon sa Diyos may balik kag may amo nang balas ng Biblia na remember. Basta ginsugo sa Diyos, remember. Ini siya
gina-appreciate ang ginikanan o ang nanay mostly. Kaya nga, bangod sa hindi lawg-lawg ang mutonggal ko sa inyo, balikan nyo lang ang lyrics ng anak. Katahom siya. Katahom gina siya. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Ano sunod gani? Ano sunod? Ha? Minamasdan pati pagtulog ko. Ha? Tama? Ano pa? At ang kamay nila, ha? Ano man? Hindi, kita nyo, hindi nyo kabisado, hindi ko kabisado. O mo na kayo, ha? Among ilaw. Sige, Binay, dali lang. Ha, dali lang. Ay, yung kita nyo. Total, gina-celebrate man subong sa mga iba na mga nasyon subong. Ini siya, panomdom lang niya na palangga nato ng nanay na. Wala ganyan balang mga bata. Kontra-kontra nyo din nanay nyo. Alam nyo, ang Biblia wala nagatudlo, wala na kontrahon ng nanay, kundi i-honor o palanggaon. Pera lang! May exceptional dira. Kung magbawal na siya na magsimba ka sa kamaturan, amo nang hindi naman. Wala ganyan na. Tuod na. Amo mala na exceptional dira. Pag magbawal na sa inyo na hindi na ako magsimba sa kamaturan, okay lang hindi kamaturan. Maski bawalan mo. Pero kung sa kamaturan na work out your own salvation na. Kaya ang makaluwas sa atin, walang iba kundi ang Diyos lang. Hindi ang lola ta, ang nanay ta, ang tatay ta. Hindi makaluwas na kundi ang Diyos lang. Ang mula kung bawalan kita sa kamaturan, sige yun ta na iyak ay sigurado, suportahan kita sa Diyos. Pero kung pwera dira, palanggaon tagid nanay ta, maski suplado. Wala game na. Yung iba siguro kilalain. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Grabe ba? Sinining kaya. Namin niya, tod lang, na-bless din ko niya sa lyrics niya. Galapot din sa Japan, galapot din kundi hindi. Naging number 1 siya. At ang nanay at tatay mo, tala na yung tatay, nanay mo yung industoryan ka. Di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Grabe. Ikaw ya pawala ka lang, ihi ka lang na, didi ka lang na ya, hibi ka lang ya, pero nanay niya, grabe na pag-masin. Sinakon mga bata man. Okay. Ano ba? At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla sa gatas mo. Di, mo nagyapon. Gapadidi, ikaw kung gatas. Ginatimpla pa ganina sa una, di ba? Wala gatas. Ano ganina? Suang. Para lang painom ang mga bata. At sa umaga naman, kahalo ka ng iyong ama. Wow! Tuwang-tuwa sa iyo. Gali kung mabalaan niya lang kung ano matabo sa mo, ang tuwang-tuwa niya, gaibi mo. Terrible ng lyrics, no? Ngayon nga'y malaki ka na, tig-ana ulo mo. Away diyan. Ngayon nga'y malaki ka na, nais mo, yun, mo'y maging malaya. Wow, doon na priso ka. Na-priso ka sa ginikanan. Wow. Ginatudlo sa atin sa ginikanan. Puro mamayo. Wala mang guro sa ginikanan, hindi mayo. Pero lang niya kung hindi sa kaintindi. O gusto lograb lang. Di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago. Dami naging born again no? Hindi, lain ng pagbago niya na yan. Naging matigas ang iyong ulo. At ang payo nila ay sinuway mo. Di mo man lang. Ini na kailang ginagawa para sa iyo.
Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Kasabat pa, nagdaan ang araw, landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. Salamat ba ka mong binikanan ng bata tara sa church? Come on. Amo na ang mga ginikanan, please, kung ara sila sa church, maski mabudlay sila dilod, at least ara sila sa church. May tsansa, gidya na maging maayos ng kabuhi nila. Kaysa wala, nagit sila sa Ginoo. Amo na, dapat suportahan ka, ha? Wala ka. Suportahan ka, ginikanan. Suportahan ka, mga kabataan ka. Maski wala pa sila ginagamit, basta ara sila sa church. Ara sila sa Ginoo. Kaya nga, dako na blessing niya sa nanay kag tatay. Katawag siya na lyrics, no? Tapos ano pa diyan ba niya? Ikaw nalulod kag ang una mong nilapitan. At ang una mong nilapitan, sino? Ang iyong inang lumuluhang. Tuod na siya. Oo. Huwag ka na ibang lapitan niya, maski ginaaway mo na siya. Maski wala mo sa nahangpan ang ginaimo niya para sa'yo. Pero sa time na may problema, lapitan mo siya. Maski ganun, may mga asawa, may bana na, di ba? May mga time gidyan na mag-away ka mo sa bana o vice versa. Di ang ginakatuan sa mga lalaki o babae. Ang ginikanan. Bilang advice, bagos hindi na sila ka-interest ng inyong kabuhi, bangod may kabuhi na kung, pero bilang advice, kay bangod naka-experience sila. Kag ipadamagin na nilang gugma nila sa aton. Kaya, Balpadere, ikaw ay may pagsisisi, Drisona. Okay. Alam ka ni Jester Lucia. Tuhod na, ang pagsisisi, laging ara sa una kung magpabaptize ka. Wala sa huli. No, di ba? Bago ka magpabaptize, inulsol ka na. Ang munang una. Pero kung magsala ka, lagi sa huli. Lagi. Pagsisisi, ang isip mo ay nalalaman mo, ikaw ay nagkamali. Kaso napatay natin si Freddy Aguilar, ang butang kabuhi niya niya, kumusta? Ipilaman ang asawa niya. Iyan na isa lang to. Pero ang lyrics, di rin minalantaw ko. Kung tanawon ta ang gugmas ang ginikanan, hindi ba lawlaho? Hindi basta-basta ginatawag sa iba na unfeigned love, and that is unconditional love. Na maski ano pang itsura mo ba ko sa inyo kay na wala batunong kagidya sa nanay mo, tatay mo. Maski ano itsura po na, maski may diferensya pa na, palangga ka mangyapon sa nanay mo. Hindi maintindihan ang gugmasin ng ginikanan. How much more ang gugmasin Diyos na? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Terribling gugmas ang Diyos. Kung hindi ka mahangpan ang gugmas ang nanay, how much magugmas ang Diyos? O muna katahong, gabay pa na lagi tayo i-appreciate. Hindi man sila perfect. Ang ato nanay, kagang inyo nanay, hindi man perfect. Pero at least, labi na kuwara sa Ginoo, gatinguha sila. O, ang ilalaging plano ya, eksakto inay. Wala na sila plano na para sa kapahamakan. Kaya gabay pa na ma-appreciate again ang aton binikanan palagi. Sa liwat may palakpakan na sila. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya, praise the Lord. Si Missy daw hindi magpakalayaw. Hindi, mga gamay na mga pagkadalaw. Pero amo na sa kabutang din. Bang 19, nanggali kami, kaanyos. Praise the Lord, 19. Abi niya kahapon nalipatan ko, abot ko. Away manggali. Abi wala na. Surprise lang na yan. Pero at least, kaya na, gin-alarm ko na yung, ang ano ko, alarm ko sa, kung pag-abot sa alas 12, I love you. Tuwang-tuwa si Nini.
Nini yan nga. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hindi kaya nga. Eh, bala ko muna yan. Basta ako niya mo, yung part ko. Kaya nga, sa 19 years na mo, na alin sa pagkasal, why kami pabayaan sa Diyos? Sa piyak, sa ups and downs, sa piyak, hindi ko kabalo kung anong ma-explain ko sa worst ng mga gakalatabo. Pero ang Diyos wala niya pa nagpabayaan. Ang Diyos niya po ara, nagagiya. Kag masapuan kami na nagalagat pa dito. Amo nang ginadako na pinasalamatan ko. Sabi ko ba 19 years. Hindi ko maisip ang mga grabe mo na diyan. Pero daliyaw din ang Diyos. Siya gidyan nagabantay, siya gidyan protect, siya gidyan nagagiya. Kag siya gidyan nagabulig sa amo na Diyos na ginalagay. At sa sining adlaw magakadto kita sa pulong sa Diyos but magatindog ka mo. Kag gina-welcome tang atong mga bisita. Ari diri si Len, Grosen, Emeline Harder, okay, amo ning apo ni Inday Vilma from Niño Concepcion. Thank you, Lord, mga matutom ni sila dito sa church nila. Pero di bali nang malayo, basta importante, minasimbahan ta ang kamaturan. Tama? Di bali malayo, basta kamaturan. Anong mong lapit kulas kamaturan? Ang simbahan, pero mas kilayo, basta sa kamaturan. Gagaari man ding nablos ni Sister Mary Ann, aliban sa Antiki, si Jade. Okay, si Jade. Si Jade. Din siya ganyan. Okay. May palakpakan ta nga itong mga bisita. Thank you so much. Kaya, before kita magkakato sa pulong sa Diyos, gina-announce natin dari, na-announce ko. Ang atong Ladies Joint Fellowship, this coming May 15, Friday, priyan agad ang mga ladies na ma-enjoy nila. In a fellowship, kaupod ang mga ladies natin sa Lawi. Napandong okay na. Okay. Lawi kag napandong. Dapat in advance para kabalo sila. Pray natin na maging masadyahon din sila sa fellowship. Kaya mo na ang namin ang fellowship. Sa sining kalibutan fellowship sa kauturan niya, naara sa Ginoo. Okay, sa sining adlaw, magkakadto kita sa pulong sa Diyos. Kaya gina-welcome ang tanan sa sining place, sa sining service natin. Kaya I pray na makabulig ako sa inyo. Minister sa pulong sa Diyos. Kaya makita natin sa, okay na, prepare na lang. Kung may Bible ka mo dira, salamat kay na-repair ang laptop ni Bay. Charger lang gali ng tama. Lumayo gid. Okay. Basahon na lang nato dira. Salmo 42. May Ilonggo man na, okay. Sa English kita na bago ko mo magpunta. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the help of my countenance and my God. Silong gawin. Dalom sa English, King James to nila. Nga bala nagapangasubo kag nagakatublagin ako. Sino sa inyo ka-experience na? Ako naka-experience na. Wala gidere? Sino naka-experience na? Be honest lang. Yung ano ka bala, nagapangasubo ka. Tapos, dugi na tublag ka. Okay? Pero dapat magsalig ako sa imo. Kag dayawon ko ikaw, liwat. Ikaw nga akon manluluwas kag Diyos. Nga pala ako nagapamasubo kag nagakublagin ako. Dapat magsalig ako sa imo, kag dayawon ko ikaw, liwat. Importanteng dayawon, no?
No? May power gid yung pagdayaw, no? O may gahom gid siya. Ikaw nga akon manuluwas kag Dios. Kag title ini sa sining message. God, bukatahom sang hope. Only ha, sabi niyo po ano na. Only, Ang cute. Do bulak. Basin nagkay ko diyo. Dalantawin na. Sino kayo, men? Sobra naman. Mga mens na kayo, ne? Si Ma'am Ara. Ma'am Rona. Ala, sino again? Ladies, young people. Ang men sa dinda. Ang boxing. Uy, kamo kabalo na involved kami na. Tulok-tulok. Hindi na ginapresa rin. Imagine wala. Katahong na kung sa live na lang daw. Kasi ito namin. Palapakan kami na kayo. Sina. Thank you, Lord. Ang ladies, diba pa? God brings hope. Abitan namin mag-singgit. Always. Tuon. Pati gani si Kilian. No? As Kilian to na. Liwat ba, Kilian? Always! Wow. Si Ben naman, Ben. Idlawak ba? Ben! Always! Terrible. Woo! Always. God brings hope always. Araw malanggali eh. Okay, let's bow our head and pray. Lord Jesus, salamat sa sining adlaw. Naging dala mo kami liwat na safe and sound. Kag nagtipod kami liwat, Lord, magpamati sa mga pulong mo. Kag Lord, we need you, Lord, to meet you in this place. Encounter you once again. Ikaw mag-bless sa bawat isa na rin sa community nga, maski na nag-online, Lord. Ikaw, Lord, makipag-upod sa amon. Let your angels, your sweet presence, your spirit in this place. In Jesus' name we pray. Would you shout amen? Okay? Kungkot na kamo. Thank you for standing. Thank you, Lord. God brings hope always. May ara ako dira naging paambot ko na kung klaro dira. Ede. Gin-post ma lang ini. Sang isa ka ambot din sa Lindley Breads post. Ginana mo na lang ni. Why na tong ang design? Ang picture. Sige, try mo. Hindi na siya. Pang-conclusion ko na, nakita na nila. Oo. Sige na, at least natapos na tayo na eh. Gusto niyo puli tayo? Conclusion na. Wow, lipay-lipay ko rin no? Praise the Lord. Sige, be. Sige lang, masahon ko na lang eh. Diyos! Basa niyo man da. Kamo, be? 1, 2, 3. Dali lang siya, sound na lang, anaya. Choose to praise God. Sa diin daw, in all seasons of your life. Ano po sa lingon na? Ano na? Madali o hindi? Madali o hindi? Pilion na raw magdayaw. Para ilunggo. Pilion na raw magdayaw sa aton Diyos. Sa tanan na mga panahon sang aton kabuhi. Tanan na season eh. In-explain naman na sa mga nagligad. Ang next dira, our praises or our praises to God should not, may not bala, should not be based on situation. Doon makita niyo mga iba na. Mga matalas ang mata. Ikaw ba sa Jikay? Masabi. Sige na, para di kanto yun. Diba? Hindi, ari. Kaya daw talas man mata mo. Our praises to God should not be based on situation, but based on who God is. His goodness, faithfulness, and sovereignty. Okay, ihatag kay ma'am. Ilonggo kami, ma'am.
Sige ba, ma'am? So, kapag naman kayo, pastor, hindi mo sa nakabase sa isa ka sitwasyon, ba't nakabase kung paano ang Ginoo magpakita sa aton ang iyang payo, ang iyang tutong, ang pagkakopagin sa aton. Praise the Lord. Dami, no? Ang aton daw pagdayaw sa aton Ginoo, hindi dapat nagabase sa mga sitwasyon. Buti na yung bala niya man sitwasyon aton. May time kaysa sitwasyon, hindi namin, may time kaysa namin. Pero dapat daw, ang pagdayaw ka sa Ginoo, hindi dira sa pagbase. Kaya nga, choose to praise God in all seasons of your life. Tapos ang balderi, nagabase gali sa aton Diyos siya kung sino siya. Anong Diyos tahaw? Di lang ba sa Biblia? Kagamhanan siya. Tapos ang Diyos ta, goodness. His goodness. Good yang Diyos ta yan. Maayo giyang Diyos ta, mas hindi ta maayo. Tama niya. Kaya naging maayo kita, kay maayong Diyos ta. Kag mas hindi kita maayo, maayo gyapon ng Diyos ta yan. Wala siya gawintat niya sa iya, kaayo niya. Kaya mambal na, surely, David na, di ba? Surely goodness and mercy shall follow me all the time. All the days of my life, imagine mo na. Kaya, ang ambal padiri, ang kanyang pagiging tutong. Amo na dapat basihan ta sa pagdayaw ta, hindi yung sa ato na ginatawag na situation. Sige be, next. Praise Him. Praise Him during the breaking and uncertainty. Praise Him during the tiredness and exhaustion. Praise Him for the victories and in the Sadya, gini, ilong buhab na. Minamit ni sa silunggo mo. Sige be. Sige be, Sister Ma'am Ara. Ilong buhab eh. Dayaw ang Ginoo sa tion sa kabudayan, kapiutan, dewa insindihan sa pagbubuhay. Ano ganing breaking? Doon ginabuka. Yung gina-chap-chap ka bala. Na-chap-chap ka sa panahon o problema, sa kumstansya. Dayahon mo rong Diyos sa mga musina. Tapos uncertainty, hindi patpod ba na? Oo, naamo na siya. Ang next, praise Him. Dayahon siya. Dayawon ang Ginoo sa tion sa kapoy, Kag, kalindi na may insindihan. exhaust ka bala, no? Kapoy. Ano tawag na yung do? Hindi ka kaintindi. Di ba ka paputoy ka, ano pa? Oh. Basta mo na. Basta, dayahon tarong Ginoo, ha? Kapoy, kabugatan, grabe, no? Wala pili. Kaya nga, choose to praise God in all seasons of your life. Praise Him during the breaking and uncertainty. Praise Him during the tiredness and exhaustion. Next, praise Him in the victories and in the breaking. Pag sinabi ka sa'yo, lagi may kalagaan. Ang perdiyan, time isa ba sa kaluyahon? May experience that dapat daw dayahon tang Ginoo. Ari pagido, ari ang iapunto ka namin. Hindi niya ako halin na sa isa ni ka daw mambal kita na ang title niya yung bread o God's bread. Don't wait. Ikaw bibasa da? Don't wait for things to get better before you fully worship the Lord. He is worthy of worship all the time. Ang mo sila yun, kung mag-worship kita sa Ginoo, labi na dire, hindi pa mudo-mudo. Kisa worship ka mudo lang, kung may kwarta ka, wow! Wala ka problema. Why? May iba naman, pag wala kwarta, wow! Ne? Una yan namin, yan. Pero kung silingon kaliya, hindi ta pagulat to kung anong klaseng sitwasyon.
Hindi ka magbase sa akong malagtyago, hindi ka magbase sa puno. Basta pag-ari kita dali, worship ang Ginoo! Dayawon ta Ginoo! Simbawon ta Ginoo! Kung namin nagpadala sa ako, sabi niya, ang pagsimba, wala na kita pamangkot, kung wala sa Diyos, wala kita sa Diyos, at priority na sa kabuhita, magsimba sa Diyos! Hindi na kita pamangkot kung masimba ka, hindi! Kaya ang pagsimba, priority na! Ang una, ay katahom sini ako mismo na presyal sa kuno. Kaya nga, kung wala hindi kisa, hindi ka makita nga itong diferensya. Hindi kita makita ang kaluyahon tao kung ang ato na dapat himuon. Kung muna kinabuligan kita sa mga bagay ni, don't wait for the things to get better. Kung muna balat sa prayer, hindi ka paghulaton pa na emergency na dira pa kita magpangamuyo sa gusto kag maghibi sa Ginoo. Pero dalala na, tapos na, damo-damo na, buot sa ngayon, habang wala pa problema na ganapot, habang circumstance na ayos pa, magpangamuyo na kita, magsimba na kita, magdayaw na kita, kaysa tiyon na magka-problema, may arak at dukuto na, may napundo ka na, kaya ang Diyos magabulig sa to. Kaya, hindi ta pagulaton na maging maayos pa, na dira pa kita trabing pagdayaw ito sa Ginoo because He's worthy of worship all the time. Ang butsaningon, in good season, in hard season, may sa baka season, ordinary season. Kag may pinaka-the best na season, prayer season. Oh, season beledo niya. Dahil nang galing ng spelling. Ang butsaningon, maski anong season, tingwa kong tadayawan palagi Ginoo. Kag biblically speaking, in everything, give thanks. In everything, give thanks, for this is the will of God. For this is the will of God. Gano'n katahong kung ang kabubukon sa Diyos, binatungan ta. Kaya nga, there's power sa obedience maski hindi tabangpan. Sunod ka lang bala, dayawa lang Ginoo, maski anong season mo da, o ano man mga sitwasyon mo, dayawa lang Ginoo, kaya ang pag-obey mo, may gahom. May power, may reward, may balik tira. Kay will ina sa Diyos. In everything, give thanks, for this is the will of God concerning me kag sinyo. Di kung ara malanggali ginatudlo sa Ginoo na may gahom ang pagdayaw para maski damo kita problema, nagagamay ang problema kay nga kung ginadayaw tang Dios, gadako ang Dios ta. Nagagamay ang aton sitwasyon ng problema na hindi tamangpan. Ara malanggali ang weapons na terribly powerful. Pagdayaw pa lang na, wala pang pangamuyo, wala pang puwasa. Pagdayaw pa lang na, nagagamay ang problema ta. Di siyempre, kung ang Diyos makita mo, sentro siya, ang problema sa likod lang sa Diyos. Palakpakan ta si Jesus. In good times, in bad times, in good season, in bad season, in hard season, ordinary season, dayawon tang Ginoo. Kaya nga, mayong Diyos siya mo. Kaya kanami isang point niya, don't wait for things to get better before you fully worship. Both silingon, both success, suffering. Nga mo na siya. May kadalagaan o kung grabe na pagantos, dayawon ang Ginoo. Para makita nila kita. Di nga bilib ang mga tao sa atong subong na matuod kita na church how. Bangod ang batasan tanani. Oh? Dira sa gabilib pa. Mas kadladlaw pa kita diri kung ang batasan ta wala ga-change. Hindi sila magbilib kaya nga mambal sila, mas mayo pa kami sa inyo how. Apostolic ka mo, pero batasan ta, hindi namin how. Mas kilala pa, kilala nato ng Diyos, tama hindi? Tama. Oo, dapat ipakita tada ang Diyos tayo, mas nami sa si Diyos na inalagag nila. Buhi ang Diyos tayo.
na maka-change siya sa aton gid batasan. Kay the best ina mo na attract sa ila. Maski kabisado kang Acts 2:38 o John 3:5 o kung ano dira na doctrine, kung ang batasan tayo hindi ayon sa ambal sa Biblia, wala sila na-attract. Kaya nga, kisa kuluya mo, ang wala sa Ginoo, mas kisa do umambal sila, nami pang batasan nila, hindi sila chismosa pa. Ay, wala sila kakapagubaya sa iba. Di karon kita yung mga apostoli, karas kamaturan, kita pa paguba sa ila. Sa ila, pamilya. Hindi kita yung maging peacemaker, naging troublemaker, kalaway na. Wala game may nahipos ka mo. Di kaya, kung tuhod na siya, di ba guhunta? Kaya nga, wala naman ibang subong black, damo-damo, subong mga sekta, damo-damo, damo sa mga religion, damo mga gugluwa, bago pagin. Matituloy kita, pagkamala nila na mga propeta na hindi namin. Pero hindi ay pakita tayo ng Diyos tayo, ara kita sa kamaturan ng church. Kaya nga, batasan tayo ginalantaw na nila. Hindi kita magpakialam sa ila kabuhi. Pakialaman ta kung mapangyat mo sila, Lord, amuni. Patudlok kita. Palakpakan tabi si Jesus ang Lord. In success, in suffering, praise Him. In victories, and the breaking. Ang bottom line diri sa ginambal dira sang writer, sabi niya, He is not saying life is always good. Tama? Ang kabuhi na palagi, hindi man palagi nang sa Ama Diyos. Ang mga ginambal ko sa inyo sa Bible study na, saan ko nagadesisyon ang isa kananay, tatay, mag-asawa, bana, kabataan, relasyon, na mag-separate sila o hindi na sila. Bangod hindi na namin sitwasyon. Pero kung namin sitwasyon, wala man sila nag-iisip. Tama, hindi? Wala kami iniisip na malain sa iya o kung sa imo. Huwag sa iniisip, ganun na. Maski grupo man o kung sa church, wala ka maisip kung namin lang ang church palagi, gugma ka, mabatsagan mo, wala sa mag-isip na magsaylo sa iba. Pero kung di na namin, dira sa gaisip. Pero, ang realidad, ang bal niya diri ang writer, it is not saying life is always good. Oh, ang kabuhi tayo, hindi palagi good. May aragin na yan na mambal mo, ano ni natabo, sakon. Kung sa heart pa, hindi pwede diretso, kay diretso, patay na yan. Dapat yan, ang heart ay gamawa mo na ako. Eh nga, ginabantayan ng siya iba mo, ubuwi pa na siya. Taas, naon. Pero kung, wala na chance. Di ka buhita sa taas, isa sa dalom, sa taas, sa dalom. Dapat, tingwaon tang ginatudlo sa Ginoo. Maski diin ka dira, hindi man may sitwasyon mo, may sitwasyon, dayawon talang Ginoo. Pasalamatan talang Ginoo. Kaya, oras na matapos ang problema ta, may reward kita sa Diyos. Kaya ginsunod natin siya, pero kung hindi na magsunod, gadugang pagid ang problema ta. Sa tuod lang niya, bago masolve ang problema ta, grabe kabalaka ta, ang Diyos siya kabalo na nasolve na sa iya. Oo, amo ng Diyos na yan, hinalagay, kita niya na yan. Kabalo na siya, kasulayan mo na yan. Bilang tao, nabudlayan, kita kisa, intindi na sa iya way. Ang bal niya pa dere, isang writer, sinang choose to praise God. Ang bala dere, it is saying your foundation sang aton pagtuo, consistency should over consistency of circumstances. Dibla ang circumstansya is anad problema, sunod-sunod. Sino sa inyo naka-experience nila na wala pa natapos daw si Hobla, wala pa natapos ang isa, ara naman ang problema. Wala pa natapos ang isang problema, ara naman siya. Wala pa natapos, ara naman siya. Doon makambal ka na, doon ginatambakan ka ba sa problema? O kung makambal ka na, multiple problems. Pero hindi nyo pag-misinterpret ang Bible, ang umbal sa Bible, may ara kita yan na problema, naging create na. Pag kita nag-create sina, hindi na naya testing, kundi konsekwensya na magwa. Pero may ara yan na ginalaw sa Diyos para sa aton, para na pagtubo na.
para maging mapilo kita sa pag-alagad sa Ginoo, para mabalaan kung sino ginagahigugma sa yakag, ipakita sa Diyos gaano sa ka-faithful sa ato. Kung mag-abot sa aton mga problema na. Pero may problema yan, nakita sina nag-create, kita naghimok sina, ang batasan ka black isa, hindi ka mapunggan, hindi ka madisiplina, pawala lang ta isa, nagali sa lako. Labi na kung maghambal kita, ha? Wala na blasan preno. Pero ang sa Biblia, ang isa ka matured na tumulo, kabalo sa magpugong. Sang iya hiyambal, bago niya hiyambal, wala sa igadasok-dasok, hindi ginahalungan niya. Oh, ipos gito mo tanan. Amo ginakita haw. Ako katinguha gid ko na, pero may mga time kay sa pag high blood ka bla. Okay. Wala na pugong-pugong Pero hindi gali among sina. Dapat kung ga-matured ka na, ga-grow ka na, kung gano'n na amat-amat. Kay blessing ina sa mga tao mo. Kaya nga, may mga time kisa, abi na to, magambal kita, okay lang, igali sila, masakit to. May konsekwensya, ina. May kabayaran, ina, ang mga ginahimo. Tao mo na, kita yan dapat mag-guard sa atong kaugalingon. Kaya ang bal na dari, ang sunod-sunod, ina, dapat daw mas sobra ang pundasyon na gintudlo sa aton sang Ginoo o sang Bible, maging consistent kita sa aton pagtuo. Maski grabe pa ang mga sirkumstansya na sunod-sunod, importante ang pundasyon na hindi kita matingnan. Amo na ang pagdayaw, number 1 ganina. Ubutang mo number 2. Hindi ginatudlo sa aton nina para ang pundasyon ta maging hindi ka bla matinag kung may mga sirkumstansya pag iti nga, may mga time kisa na grabe gidya. Hindi daw blahog na mga pagsubok sa aton. Pero alam nyo, may blessing ba lang church? Would you shout amen? Masakit man sa aton pero ambot lang kung ambot ko na-save ko. May oras pa man, dali lang. Gamay man lang yung mga punto-punto ko, di ba, at least. Medyo, higtan nyo yung higtan nyo yung belt na, dali. Gabay pa na-save ko, kung wala, salamat. Yung Tagalog ko siya mo. Ari gali Okay, set your set belt na kamo dali lang. Hindi ka mo tulog-tulog ha? Hindi pa mati pa ka mo dala ha? Hindi tanan na tuyo ay shout amen. Ay thank you Lord. Palakpakan ka. Woo! Aware din, aware. Hindi nyo pagtulog-tulogan ang pulong sa Diyos ha? Hindi mo magtulog-tulogan ang Ginoo ha? Oo. Ariyo. Kaya nga, subong din yung pakinanglanon bahit sa sunod na adlaw. Sunod na Domingo. Sunod. Ariyo. Oh. Bakit parang hindi na safe place ang church mo? Nabasa nyo na sa inyo na post dira. Tagalog. Nga daw, parang hindi na safe. Anong safe sa Ilonggo? Ha? Daw hindi na raw safe place ang church subong. Pero mambalya, before ko ini na ipanomdom sa inyo, wala na gabanat ako sa inyo, ha? Malya kay nga, bilang paalala lang ni sa akin. Ibalantara kita sa matuod na church. Pero sabi niya, this is a hard truth. Truth, pero doon ka bugat bala sa bawat sa atin. Kaya sabi niya, a place na walang iba kundi church of healing. Gapati ka muna, may healing diri palagi. Ginahil kita sa Diyos diri. Physically, spiritually, ang Diyos ay the great healer, the great physician. Pero amo niyang bal niya, ang place ng church of healing is slowly, hindi man dayon, gabay pa hindi diriha. Pregit kita. Slowly turning into a place of brokenness, judgment, and injustice. Dapat daw ang
Church Subong, ginaobserbahan nila, ambot na obserbahan nyo man, hindi na healing, kundi daw pambuka bala. Ano pa di ang balya? Injustice. Judgment. Ambot silingon, dapat hindi ang tao na wala pa sa Ginoo, labi nang wala sa Ginoo, hindi sila mag-expect diri na ginadjudge sila palagi. Tama hindi? Hindi kita maging judgmental sa ila. Kay lugar ini sang Diyos para i-heal ang may mga sakit. Spiritual, physical, kung ano man. Tingwa unta na hindi maging amat-amat ng balsang writer ni na ang Church Subong amo na siya. Injustice, wala. Do natakaan na sila magkadto sa church kay bangod na batyagan nila. Dapat daw mabatyagan nila ari. Tagalog lang ni siya. Kundi isa daw ka paalala. Ano gani paalala? Pahanumdom. Tama? Isa daw ka pahanumdom at hamon. Anong hamon? Challenge. Hamon sa aton upang mas maging maibigin at mahabagin palalo sa mga tao ng Panginoon. Ang church daw na ari di Subong dapat maluluyon. Maibigon! Hindi palaway. Amen. Abi to duha man siya. Amen. Amen. Ituod man mo. Ano gina-expect sa mga tao sa sagwao? Ay, makatukob na sa church na terribly ang gugma nila. Amen. Na, una yan. Diyos gugma. Diyos tugma. Ituod man, ang Diyos gugma. Tapos ang Diyos gugma nari sa harta, kita hindi may gugmaon. Ayan naman. Hindi makita sa atin ng Diyos kung manari sa atin. Kita grabe mag-judge palagi. A place of healing is slowly turning into a place of brokenness, judgment, injustice. At nga, pansinin niyo ba? Damo daw mga tao na wala na subong salig sa simbahan. Pag sinabi mo, simba ka, away na. Palarias ng kamutanan sa iba man mga church. Huwag na sila salig. Maski ano pang nami mo na mag-share sila kung amuning nabatyagan nila kag nakita, wala na sila salig. Kag damo na subong nagakalatabo, may lang sa aton diri, praise the Lord. Ginabuligan pa kita sa Diyos. Ginabuligan pa kita sa Diyos siya kay nga malaliri. Madamo na, wala na salig sa simbahan. Maraming taong sugatan. O grabe ba? Durong, basag, lugmo. Hindi na sinasama sa church, ang church, sa pagpipilian ng pwede nilang hinga ng tulong at lapitan. Kaya dapat ang mga taong na din sila dalawon, dapat sa church. Ama, hindi. Huwag ka mo kabalo ng church. Daw ano niya siya, daw bara. Sa sagwa, puro away. Tama, hindi. May mga tama, kita kisa, may mga scars, may kung ano tawag nila, bagsak ka, tumba ka, kadto ka sa church, kay bulungon ka sa Ginoo. Dapat diri mabatyagan nila. Ang pagbulong, ang pag-comport, dapat amuna gali ang church. It is, kambal pa diri, it is so alarming because supposedly, ang church daw must be the number one place that compares in the mind of every broken and pain people. Dapat ara sa mind nila, number one, na ang church, amo na makabulig sa ila. Woo! Come on, church! Dapat amo na una dun sa mind sa mga tao na may sakit, na may problema, na may anong pain gani? May kasakit, may kung ano dira, dapat ara una gid sa mind nila na ang church number one na kadtuan nila. Ginabuligan na kita sa Diyos. Ginabuligan kita sa Diyos na mabalik lang kita sa mga dapat na ibalik.
Dahil maliban sa lugar ito ng Panginoon, wounded people are expecting to find healing in this place. Pero sabi niya, by the way, sabi niya, I'm not talking about the place, I'm talking about people, which is the real church. Hari medyo dalom na siya. Maski namin kulungkuan ta, namin sounds ta, mga sound system ta. Kung ang batasan naton wala gabag-o, wala gyapon. Hindi magbilib gyapon ng mga tao sa akin. Wala gyapon. Maski sabi mong grabe na invite naton sila, pero kung dire amo nang real na church kita. Amo na ginatingwaon ta ng Holy Ghost lagi mag-obra sa aton para ang sa sulod mapag-o para mapigtuan na sa sagwa. Amo nang Holy Ghost i-allow tagit palagi, hindi nga aton kaugalingon. Hindi nga aton balatyagon, hindi tapos i-allow na palagi. Kaya nga, ambal ganit ni Pablo sabi, diri sa ako nang naka-star, wala gidya. Puro kontra gini sa Espiritu Santo. Pero kung ang Spirit mabatyagan na magagwa sa aton halin sa sulod, I believe ang gugma dira mabatyagan nila. Ang kaluoy ara dira. Kaya nga, ambal yung pa diri, basta ang realidad, sabi niya, kitaya ang church na matukod. Na dapat niya makita sa aton ang pagbago para ma-attract ang tao na wala pa sa Ginoo. Kaya nga dapat hindi matabo daw ini. Ang church dapat maging safe place na. Hindi yung pag in-invite mo, mambal sila dahil, adra, imagine bala. Bala mo na kumaga muna sila. Hindi ko yung magatin, dira. Di, sa panamay namin man church na, kulang lang sa repair, di ba? Ikumpara sa ibang church. Pero nga hindi sila bangod ang tao. Ay, nagawran sila. Okay na yung gawad, kayo ba sa Biblia? Make a joyful noise. Pag sinabing noise, hipos ka bala. Oo, magdinog yan. Ang problema, sister, grabe kita magsinggit, pero ang baba, grabe nung magsinggit, kasi hindi namin. Oo. Sino pa di ka pamuyayaw? Apostolic ka pamuyayaw ka mo na, ano man. Sabi ko, kung madanlog ka lang niya, pag magdanlog ka. Sabi, tingo all tabalan, hindi na kita magpamuyayaw. Pag sinabi yung dandanlog ka, o kung naipit ka, o kung kikigan ka, praise the Lord! Mambal sila ba, gadayaw, maski na ginahanod. Maski nabudlayan, praise the Lord! Kaya nga, ambal ni James, sa bata, hindi daw dapat inigamiton sa paglait, hindi pwede gamiton sa pagpuri sa Ginoo. Kaya kalaway galina sa Ginoo. Dapat tingwaon ta ang ining bakbakang dila kagamiton ta sa padako sa atong Ginoo lang. Hindi sa paglait. Biliwat palakpakan tas Jesus. Hindi ako pinagdamo ka na. Pero at least balantang church dapat hindi amo sila. Kung makita ka subong, magbinuligay kita pangamuyong, would you shout amen? Na maging mabatyagan nila diri ang pagigugmaanay, ang paghagbanay, ano pa, na kung may mga magabalik bala sa Ginoo, na balaan ta man na halong man kita kay basi kita man gani. Damo na natabo ya. Nabi niyo daw sinugid siya, pero dugay-dugay siya man ganyan tumba, tama. Amo na nahangpan tang mga tao mambalik. Gusto ta i-welcome it sila sa mainit-init na bugma sa Diyos. Gusto ta, yes, amo na gid lang ng the best para mabatyagan nila na ay ang Ginoo wala gyapon gabangko sa church. He is the same yesterday, today, and forever. Welcome gyapon gali kamo. Hindi kita maging kaparehas ang prodigal san sa iya bata na isa. Ang panganay kay nga grabing batasan niya maski ara sa church. Maski ara sa church ang magulang bala sa prodigal san. Ang iya utod niya, di ba nagpasadya siya, nagpalayaw siya, ginastos niyang tanan. Pero pagbalik niya, ginjudge pa siya.
Sang iya utod, gijudge siya. Di, ang balsang tatay niya, ikaw bala, dapat maluoy ka nga, ang imo utod, patay na na. May gani, nabuhi pa siya. Di, kung batasan na itong pare sa magulang, bakalaway ka sa church. Dapat may kalipay kita. Kaya nga, ang mismong tatay niya gani, nagdalaga. Tuwang-tuwa siya, di ba na? Grabing kanyang bukas ng kamot niya, tanan na si kaso niya. Pero ang batasan sa isa utod, grabe. Gabay ka madula ina sa church. Oh! Madula na ina sa church, mga Kristo. Ang mga ginapangmuyuan, ginapaluap na, I believe, kung makabalik sila, mapatyagan nila, ang Diyos dili, grabe gapon magpagmasa. Ang Diyos, baton niya kung gapon, kaya nga, amot na batyagan yung title ni ang panyo, God brings hope always. Kita gani ginatagaan sa Diyos, laging chances, sila pa. Wala ka kaubsan sa pagatag paglaom ang Diyos sa ato palagi habang hindi pa rapture. I-open ang arms na pagbukas ang Ginoo bala ara. Maski how many times natumba kita o nagkasala, ang Diyos bukas gyapon nagyakamot para batunon kita. Sabi palakpakan ta si Jesus. Pwede isa ka basa, Idine, sa may Habakuk, chapter 3. Amo ni isa sa mga namian ko. Isa ha, kasi siyempre halos tanan man namin. Isa sa mga namian ko. English, pwede mo. Ilonggo, mas mayo pa din. Chapter 3, verse 16 to 19. Tato man ang ka-verse na. Habakuk, Kapitulo 3, versikulo 17. Bisan hindi magpamunga ang kahoy nga higera. Sa ilan na yung time na higera. Ano nga sa English ang higera man? Fig tree. Hindi pig lang na baboy ha. F-I-G. Fig tree. Nakakaon ako na. Damo na sa Palestine pero sa Saudi ginadala. Fig tree. Ang iya na, ambot kong palariyas na tanang basta nga ako niya nakaon. Doon talong siya na, pero nami-nami. Ang fig tree daw, sa time nila, maski hindi magpamunga ang kahoy ng higera, ang ubas man, kilala natin ng ubas, ukon ang kahoy nga olibo, kagbisan hindi magpatubas ang luta, kagbisan magkalamatay, kalapatay, ang mga kasapatan sa tukel, next ni, magkalipay gihapon ako. Doon ko budlay, no? Maski wala kwarta, maski may kwarta, maski may sakit, wala. Maski may dinadalang problema, wala. Magkalipay gihapon ako, nga kailangan din magkalipay kag nga ano rason. Tungod, ang baldere, kay ang Ginoo, Diyos, amo ang gahatang paglaom sa ato. Siya gapon nagahatang paglaom na maski sabihin mo malamala na kisa wala imposible sa Diyos. Pero ang bala po mag-abot man sa inyong mga bagay na yan, sikreto lang, dayawa lang ko. Pasalamata lang ko kay makahimo ko sa miracle na hindi mahimo sa tao. Pero dira naton mabalaan kung ano kadalom ang aton pagtuo, kung ano gid kita sa tubangan sa Ginoo. Namudamo ko din mga points. Pero magkalipay gihapon ako tungod kay ang Ginoong Diyos amo ang nagaluwas sa akon. Sa 19 Oo, may 19 pa no. Siya ang nagahatag sa akon sa kusog. Wala na ginakanta ha. Ikaw ang kusog sa akon. Tinga ko wala kusog ang Diyos, makapadayon kita. Wala din. Himuon ta butig ang Diyos, sabi niya, kung wala ako, wala kamay mo. Kung magpalayo ka sa akon, wala kamay mo. Pag isa pang nami na dumdumon ta, wala nagakalipay ang Diyos kung magtalikod ang bawat sa ato. Wala siya nagakalipay, nagakasubo ang Diyos. Kaya nga, daw makambal sa bala, kayunik na ginhimo ko sa imo, kayunik na, mas kinabulayan ako, himuon ko tanan para lang maluwas ka. Himuon ko tanan para may heritage ka na mangkon.
may panublion ka, special ka na tao. Hindi ka basta-basta na ordinary lang na tao diri sa kalibutan. Iba kaya. May Diyos kaya, nagpili ako sa imo ya. Hindi kaya ordinary Ang posisyon mo hindi lahog ya. Maski hindi ka hindi kaya prinsipe, hindi ka prinsesa, maski hindi ka hari sobra ka pa sa hari. Kay Diyos yan, nagtawag sa ato. Imagine ba na? Sabi niya, ginimo ko tanan para sa imo. Kaya wala ko kalipay kung magtalikod ka sa ako. Wala ko kalipay kung hindi ka magtutong sa ako. Wala ko kalipay. Kung mag-give up ka, wala ko kalipay. Sabi niya, padayon lang, maski ano. Kaya ba niya, maski hindi magbunga, maski wala. Blessing, maski may sakit, may problema, wala. Sabi niya, kailangan dayawon tarong Ginoo, dapat pasalamatan kang Diyos. Kaya nga, bangod tungod ng Diyos nagatag sa aton kusong. Araw klaro-klaro, ginapabaskog niya ang akon mga tiil, pareho sa tiil sang usa. Agod magtaklad ko mataas na mga lugar. Bunsilingon, hindi na kita pabayaan kung ara kita subong sa mga problema na sitwasyon, kung ano mang sirkumstansya. Kay oras na buligan na kita, magasaka ang atong pagtuo, magasaka ang levels ang aton na wala nang iba kundi ang Diyos ang dubulig sa aton. Amo na, sabi niya, amoy mo yun Ang bagay sa isa ka writer, God can build something powerful out of your worst decision. Sinyo, diri, wala nagkasala dito sa decision. Halos tanan kita nagkasala. Halos tanan kita nag-decision sa isa, hindi tama. Pero gapray kita, Lord, thy will be done. Di mo lang will taning masunod, pero hindi, may time isa na will be natin ang decision. Pero maski pila ka beses pa, na worse ang ating mga decision, ang Diyos does not waste mistake. Ang mga mistake na to, wala na to sa iyaya. Pero malaan niya. Kaya nga, ginredeem niya kita sa gani na sitwasyon. How? Amo na palagi ginambal ko sa inyo. Kaya nga, gatinguha gani ang Diyos sa pamagitan na magdala na wala ka na bautisuhan, naka-receive sa Holy Ghost para masave kita. Masave sila. How much more kita na nag-submit na, ara na kita, naging anak na kita sa Diyos. Hindi kita mas more pagid ang pagtatap niya sa aton, pag-alaga niya sa aton, pagkabalakan niya sa aton. Ang na dapat hindi kita mag-isip o maghisa sa ila, kaya nga, dapat ganit sila mahisa sa aton, kaya nga, gintawag na kita sa Diyos, gimuligan na kita sa Diyos, ginbautisuhan na kita sa Espiritu para maging tatay nato na siya. Kag ang heritage, ara na nakaprepare na para sa aton. Di, ariyo ba niya, maski pila ka beses kita, may time na decision ka, naging worst pagid, pero ang Diyos your worst decision is not beyond His reach. Maski gabi pagkasala ka sa decision, pero ara gyapon paglabot siya sa aton. Kaya niya gyapon kita laboton para makayo atong na-diferensyahan ka. How many times sala ang decision ka? But thank God, ang Diyos na palagi hambal akong paglaom. Ari na paglaom ka palagi. Sige lang, bangon lang. Sabi niya, labot yakon kita. Maski sa worst na mga desisyon mo, na hindi sakto, hindi sa will ko. Your worst decision is not beyond His reach. What you regret, God can rewrite. What you broke, God can rebuild. He does not just forgive, but He transforms us. Even sa aton daw mga failures can become a foundation for something powerful. Amo na ibang takan magbalik sa Ginoo kay nga wala na ko tsansa.
tumban ako, failures na ko, amo pa na gani mamiangan Diyos. Bangon lang, balik ka lang, kay ang tanan ng mga failures ko, tanan na naguba sa imo, kayuhon ko, sobra pa ibalik ko nila, kung magpagamit ka na sa ako. Masarangan ni nasa Diyos, siya mo na ang title ka, God brings hope always. Permi na yadong dumunta, permi. Laging may tsansa, may pagbago ang pag-alaga ko sa Ginoo. Hindi kita magpamilyo sa silang level up. Kay oras na magpasahan tayo na magtaas ang atong pag-alaga sa iyo. Hindi pwede mag-change ka sa level hanggat hindi mo matapos. Pasahi anay. Anong sekreto? Kaya na, nintuluan kita. Dayawan ka palagi, Diyos. Hindi kita magreklamo. Sa time ng level, wala pa kita dara nakapasa, hindi magreklamo, pasahanay. Kaya ang level na sunod, mas mataas pa yun. Habang nagataas ang level, nagataas ang relasyon ko sa Ginoo, habang napalapit ang iya pagkara, gabudlay ang battle ka. Come on, come on. Pero at least siya, siguradong aton pagkatuan niya. May promise ang Diyos, wala siya gabutig, hindi siya tao yan. Pwede mo yung pangawakan nun, maski anong nakalatabo, basta importante, ang promise mo. Kaya ang testing sa aton, galabuot. Would you shout amen? Ang bago sa ginapadala ko sa iyo, dara, faith is not tested in comfort. But in the midst of trial, it is made perfect. Hindi pwede mambal mo na nakapasa ka kung wala mga problema, wala mga testing, ibalanta, life of series, testingan, gini. Ang kabuhit sa isang Kristiyano. God, there is no accident. Naging butang ka sa lawas ng atong Ginoo. Kita na sang Diyos, kagin recognize, kagin na ikaw importante sa sinang lawas. Maski hindi pa makita ang ginahimo mo sa church, importante ka sa lawas ng Ginoo. Maski ka paninig ka lang na, maski ka agwada ka lang na, maski ka dulong ka lang na, maski ka Bible study ka na, maski Sunday school teacher ka, maski ano ang position mo sa church o ginahimo mo, wala ginapresyar. Ang pagsabi na, importante ka man gyapon sa lawas ng aton Ginoo. Ang muna, laging ginatagaan kita paglaong sa atong Ginoo. With God, there is always hope. Would you shout amen? Yes, with God. Kaya nga, may mga time kisa na testingan kita sa Ginoo. Ang aton heart, ang aton mind. Testingan kita sa Ginoo. May mga schedule siya kung saan o na. Di sa kibot ka lang. Pero salamat na lang, ginapanomdom kita sa Diyos. Na kung mag-abot sa aton ng testing, hindi ta pagkalipatan, wala nagahalin ang mata sa Diyos sa sakla. Wala nagahalin ang kamot sa Diyos sa thermostats. Kung hasta dira lang, dira na. Hindi ka lang magreklamo kay kung matapos, may reward ka sa Diyos. Tingwa untang tudlo kay nasang isa ka writer ko. God choose. Any circumstances, any situation, any seasons, dayawon tag ito. Paladayaw bla kita para makilala nila. May Diyos ka di dyan, no? Kung luya, kasi lakis na makita na reklamador kita. Kita yung apostolik. Sila ganit yung apostolik, hindi reklamador. Kita yung apostolik na may Diyos kita nabuhi, na nagagiya sa aton, nagasupport sa aton. Tapos kita yung makita na, apostolik ka? Doon wala sila paglaom sa aton niya. Kaya nga, huwag tagatulog sa paglaom na halin sa Diyos. Tulong ba kita sa paglaom sa Diyos, kaya ipasa natin sa ilan. Okay. Hindi ka man pwede magatag nang wala ka. Kaya lang arak ka mo na ihatag mo. Di po chilingon, may arak kita sa unang gadula. Okay. Would you shout amen? May arak na kita. Grabe paglaom ka. Pero bangod sa grabe circumstance, hindi ka kabalo mag-tanaw.
Yan napektuhan ng pagtuo na. Wala naman ibang ginatesting kundi pagtuo na. Kaya kung gitagaan kita sa Diyos sa mga bagay na mga paglaom, dampuman, o kung mga sa pulong niya, may time sa ablang sabat niya, gina-delayed. Gusto niyo delayed? Sino hindi gusto man na hindi pag-delayed? Budlay ma-delayed. Dira ka damo naisip. Pero habang nag-delayed, dumdumunta ng Ginoo, hindi ta dapat siya magbitaw sa iya. Saligan nagyapon siya kaya nga ang delayed sang Diyos, hindi ina disorder sang Diyos. Would you shout amen? Tama na. Maski delayed na sang Diyos, wala siya disorder. Order gyapon na sang Diyos. Kag para gyapon na sa imo. A step of a good man are ordered by the Lord. Kung gindelayed niya da, kung anong kakalatabo sa imo, order ina sang Diyos, wala siya disorder. Kapalo na sa gyapon, parang pakanta bis Jesus, kapalo gyapon siya. Kaya, dumdumunta, kung wala gyapon pa ang sabat na ginapangawiyo ta, hindi kita magkaluyang sa Biblia. Padayon kita, kaya ang paglaom, ara lang sa iya. Hindi niya disorder sa Diyos kung ka-delayed siya sa sabat. His timing is not careless. Would you shout amen? Yes, sabi natin Isaiah, ang timing niya, wala pa, careless ang Diyos, wala gyapon. Hindi yan. Kabalugin na ang Diyos yan. Kung saan niya sabton, naway kasalig na siya gapon gapungko sa trono na nakakita sang tanan. Isa ginisip-isip ko, paano Lord man? Pila ka bilyon ang tao sa kalibutan. Pila ganit subong? 8 billions, no? Kung di ko magsala. Plus, damo kalamatay, damo mga bata. Butang mo 8 billions na lang. Kung isa lang sa nag-Diyos, kung hindi sa terrible kagahom, hindi niya masarangan ang tanan na isip eh. Diryo, isip na ito na mo dito sa ibang lugar, isip na mo balaan niya tanan. Kag kung ano emergency, kung anong dapat na sabton, balaan niya tanan, tinan yung Diyos na terrible kagahom. Tapos sa mga gamay na problema, tamakambal kang isa, din ka Lord man. Wala gyapon, hindi ara ng Diyos, hindi sa careless, hindi sa disorder. Palakpakan tabi si Jesus. Amo na ang Ginoo ka. Dapat, kabalo kita magdayaw, kabalo kita magpasalamat, kabalo kita magpangabuyo, kabalo kita magulat. Kitesting ina sa aton. What a promise is still in His hand. Kung ano yung promise niya sa imo, sa akon, sa aton, ara niya po sa kamot niya. Mas ganong pilit ako, hindi pa timing niya. Wala. Kaya may mga time kaysa ang testing sa aton, mas interesado ang, lagi ko ginabaldari, mas interesado sa aton ang batasan ta kaysa comfort zone na. Gusto ta isasabton dayon. Gusto ta tayo i-twist dayon ang gahom niya, ang kamot niya. Hindi may ginahimo sa aton habang wala pa niya ginasabat o bang ginapaulat at ang aton batasan, ginapapino niya. Kaya gusto niya sa aton, maging kaparehas niya. Would you shout amen? Na maging amat-amat. Ano mo kay hindi pa? Titira pa lang sa hindi pagsabat, ang imo batasan, hindi na maintindihan. Hindi ka nakabalo magpasalamat, hindi ka nakabalo mag-decision sa eksakto. Tapos ang Diyos disorder? No! May ginahimo siya sa ato na mas nami sa wala ka nakita. Pero kung pamangkuton mo siya, Lord, ano Lord? All things work together for good. To them that love God, according to His purpose. Anong purpose mo lagi delayed mo, Lord? Total, ginimo ko naman tanan. May mga time kisa, mag-pray kita, gusto ta ayon ara. Kaya ang batasan tayo, hindi eksakto. Doon naging spoiled bla kita, would you shout amen? Doon mga bata, bla, hindi pagsagtabla, spoiled sila, ikaw palain. Sabton ka pa nila, the same sa aton. Hindi tayo maintindihan ng Diyos. Kaya galit na ginahimo sa namas lami pa din. Kasi hindi ta nakita.
Tuod na siya. May mga time, okay, isa lang ka ilustrasyon. May time kisa si Stone King, kapoy-kapoy siya sa iya biyahe. 5 days revival sa England.